Andito ako ngayon sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ito yung daming windmill mga boss. Kita nyo? Ayun, ang dami. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Etong part na to mga boss, medyo malinis na. Ito na lang susunod ko, itong nasa likuran ko. Hanggang doon sa may punong yun. Tapos kunin ko itong mga tuyong damo ni Mrs. na tinanggal dito. Ito mga boss, kaya nagsisimula na siya. Marami yan eh. Sa dalawa, apat, 5, 6, basta marami yan dito eh. Na kapag nadiligan, ayun, dahan-dahan na siyang lumalabas. Dito sa part na to mayroon pa. At eto, sana magdahon na. Kasi dilinis na to namin kahapon. Sana magkaroon na siya ng dahon. Sabi nga sa akin ni Mrs. baka daw patay na to. Pero hindi naman. Kasi ganito talaga siya kapag winter. Tapos pagdating ng summer talagang saka pa lang siya magsisimula ulit magkaroon ng dahon. Pero ito, maaga siyang nagkadahon eh. Tapos napakarami rin niyang bulaklak. Ayun yan. Yan na yung sign na paninimula ng magkakaroon siya ng maraming bunga. Ito nagbukahan na yung bulaklak niya. Ayan. At ito hindi pa naman gaano kataas yung damo, kaya hindi ko pa siya minomower. Ito nilinis na namin to eh. Dati kapal ng damo yan. Ito yung mga tanim namin ngayon mga boss. Meron tayong spinach, pakwan, tsaka ayang cabbage. Sana magtuloy-tuloy yung bunga kasi ito yung kauna-unahan na sana makapagpabunga ako. Kasi ilang beses na rin ako nagtatanim pero hindi eh. Sabi nila sabi ng ibang Pilipino dito, mainit daw yung kamay ko. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Wala akong idea dun eh. Meron pala tayo ditong talong. Tsaka itong pepper, jalapeno. Tapos meron pa tayo dito na mga nakalagay na sa may mga tanim din yan eh. Tapos dito sa kabila meron din tayo dito. Doon hanggang dulo. Ito talaga yung pinapangarap ko, yung magkaroon ng sariling bahay tapos merong ganitong backyard sa likod. Napakagandang tingnan. Tapos yung bang marami kang gagawin, hindi ka maiinip. Pero syempre hindi pa rin naman amin to. At isa pa, ito ay iiwanan namin sa aking anak na lalaki. At siyempre gusto namin sa Pilipinas pa rin mag-retiro. Yung lagi kong sinasabi sa inyo na gusto kong mag early retirement ng mas bata para ma-enjoy ko pa
Yung alam mo na sa Pilipinas, kasi ayoko magretiro ng 70, 60. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka nang halos magagawa kung hindi mag-take ng maintenance mo at hindi ka na ganun kasigla, hindi ka na ganun ka-active. So sana in God's will, di ba, na gusto ko sa edad na 47, 48, 49 for good na sa Pilipinas. Pero pupunta pa naman kami dito. Depende sa anak ko kung papupuntahin niya kami. Siyempre 6 months dito, di ba? Pwede pa rin kami mag part-time para pag uwi ng Pilipinas, may dala pa kaming pera mag-asawa at meron kami pambili ng ticket. Kaya yun ang aming plano. So pupunta pa rin kami dito, pero hindi na yung tulad ng talagang dito ka na. Sana kasi plano namin na bago umuwi ng Pilipinas, gusto sana namin magkaroon ng sariling bahay. Hindi ko pinangarap ang malaking bahay. Ang pinangarap ko lang na magkaroon ng sariling bahay na nakapangalan sa amin. Yun talagang sa amin, hindi yung rights lang, at hindi yung parang nakitira ka lang. Hanggat maaari sana na sa amin nakapangalan. Kahit hindi malaki mga boss, hindi ko pinangarap yun. At pero kung ibibigay ng Panginoon na makaipon kami, na ang pangarap ko talaga yung magkaroon ng parang, hindi naman sinabing farm, kahit maliit na bakanting lote lang ba, yung tulad dito, yung ganyan, no? Yan, ganyan lang. Kahit mga 100 square meter or 200, kung magkakaroon ako, or much more pa, mas mabuti. Gusto kong magkaroon ng yung parang resos ba, yung parang hindi naman parang mini farm ba, ganun. Para sa akin maliit lang. At doon ako mag-retiro. Gusto ko yung magtatanim ako, tapos may kubo ako, tapos merong tubig, kuryente, alam yun. Tapos gusto ko doon magstay. Ayoko sa syudad. Gusto ko sa talagang yung bang, kasi ang tawag namin doon ay bukid. Gusto ko magkaroon ng ganun. Tapos doon ako, magstay ako doon. Yung parang para ma-relax ako lalo at humaba ang buhay ko. Kasi pag nasa city, medyo alam niyo na, ang buhay doon sa city talagang maingay. At medyo wala kang exercise doon. Hindi tulad talaga sa nasa malayo ka sa syudad. Yung probinsya talaga, bukid, yung makikita mo lang ay palayan, tapos may mga bahayan na magkakalayo, pero yung mga bahay ay style ko, yun ang gusto. Marami ako napapanood doon gusto sabi ko baka hanggang pangarap na lang, pero sana tingnan natin, kasi sa ngayon focus natin pag-aaral na 2 years lang naman yun, tapos okay na siya. Para naman sa amin na pagkatapos siya makagraduate. Magandang tignan, no? Kasi gusto ko pag nagkaroon ako ng lupa, yung gusto ko tatamnan ko ng puno. Yung paborito ko yung kay Mito, yung star apple ba, tapos mangga, tapos ano pa ba yung paborito ko na prutas, lansones, rambutan. Ayan, yung mga gusto ko itanim dyan sa mga ganyan pag nagkaroon ako ng sariling lupa. Tapos magtatanim ako ng mga gulay. Isa sa mga paborito kong gulay ay yung malunggay, tapos talong. Gusto ko yun malunggay sama mo sa sardinas, ayun, sarap mga boss. Tapos malunggay, talong, ayan, talong, masarap din yan. Tapos yung kangkong, tapos talbos ng kamote. Mabilis kasi tumubo yung mga boss. Tulad ng kangkong, mabilis tumubo yan basta lagi lang basa yung lupa, at lagi siyang babad sa tubig. Yung malunggay naman, syempre alam nyo na, sa Pilipinas kahit saan mo ilubog yun, mabilis yun magdahon, di ba? Yun naman gusto ko mga boss, yung ganun simpleng buhay sa akin. At syempre yun na yung magiging parang pangalawang bahay ko, na doon ako bubuo ng mga magaganda kong content, magagandang video, na hanggang sa pagtanda ko ay dala-dala ko,
di ba mga boss? Medyo nakahinga-hinga na ako. Kasi malapit na matapos eh, konti na lang. Diba, gandang tignan, no? Yung hindi mo inaakala na mangyayari sa buhay mo. Kahit sabihin natin dito ka pa sa ibang bansa, nagkaroon ng ganitong bahay, sasakyan, kahit hulugan niya mga yan, kahit pa paano magandang achievement na rin yun. Kasi kumbaga na-bless ka na, nasa iyo din naman yun eh. Nasa iyo na yun eh. Kumbaga parang, syempre inuhulugan mo. Halos lahat naman ngayon, bahay, sasakyan, hulugan na eh, di ba? At hindi inaakala sa buhay ko na mangyayari. Kasi hindi ko yung pinangarap eh. Hindi ko nga pinangarap magkano din. Di ba? God is good talaga. Minsan kung ano yung hindi mo hinihiling, yun yung binibigay. Yung alam mo yun, ibig sabihin ba na hindi mo naman nasa isip o na magkakaroon ka nun, pero yun yung nangyayari na dahan-dahan di mo na mamalayan ito pala yung gusto ng Diyos para sa'yo. Kaya hindi kayong magsawa na ipagpatuloy kung ano yung meron kayo ngayon. Huwag kayong sumuko dahil darating din ang isang araw maging successful din kayo. Mga boss, sumadaan na naman yung train. Ito. Tama. Ayaw mo na. Hiningal ako mga boss. Iba talaga yung exercise yung nagja-jogging ka. Yung pinagpapawisan ka talaga. Wala pa yung anak ko eh. Nasa Dawson Creek pa. Dun sa bahay ng tito niya. Kung nandito na yun, sasali yun sa amin. Yung misis ko tsaka ako, naglalaro kami volleyball. Mga boss, alam nyo ba kung nasan ako? Andito ako ngayon sa Pagudpod,
Ilocos Norte. Ito yung daming windmill mga boss. Hindi, joke lang mga boss. Andito ako sa Canada, pero akala ko sa Pilipinas ko lang ito makikita. Pero hindi ko pa nga napuntahan yung Pagudpud kung nasan yung windmill. Pero dito sa Canada, kitang kita ko ng personal mga boss. Papakita ko sa inyo. Kita nyo? Naririnig nyo yung hangin na ang lakas ng Hindi na natin makikita doon na maayos. Makikita natin yun. Nata nyo mga boss, palibot yan. Ikutin ko hanggang doon. Ayun, ang dami. Alam mo mga boss, kung nandito kayo, kung hindi pa kayo nakakita ng windmill sa personal, napakalaki pala talaga ng nito. Parang hindi mo mayayapos, parang ilang tao yung yayapos mga boss. Tignan nyo na lang yung pinakatubo niya. Oh. Pataas Group picture tayo. Oh. Nasaan din mo na lang yung stand ko niya? Sunod-sunod. Ganan siya kataas mga boss. Hindi lang ako pwede lumapit kasi parang ang lakas ng baka mamaya hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Maganda kita yun. Ha? Dapat tayo nakapunta. Walang patungan eh. Teka, ito, babaw. Oo. Teka lang, makuha ko. Sinusulit namin yung wala kaming pasok na nagkasabay-sabay. So ngayon, sinabi mag picture. Dito. Hindi pa, dapat dito tayo nakatalikod. Saan kayo? O doon ba dito? Yeah, dyan. Mas okay dyan. Mas okay dito mga boss ko. Dito namin yung windmill. Pambihira na shot ko. Wala ka. Okay na. Ang dami mga boss.